Hello mga ka-daily life sharing! Welcome to our real talk, real life talk here at Daily Life Sharing. Kamusta po kayo mga kaabangers? Kayo po ba ay nabagyo po ba ang inyong lugar? Nawa po ang lahat po ay ligtas, ano? At kung tayo man ay nabagyo, alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, be still and know that I am your God. Diba? In the midst of adversity, sabi nga, God is there. Nandun ang ating Panginoon. At di tayo dapat panghinaan. Kundi sabi nga, di ba, ang mga bagyo na yan, may itinuturo yan sa atin. Lalo tayo nitong pinalalakas. Di ba? Lalo tayo nitong pinalalakas. Sabi nga, kapag tayo ay dumadaan at pagtatagumpayan natin ang mga bagyo sa ating buhay, dagdag yan na kalakasan sa atin at sa ating pananampalataya. Amen po ba? Ayan, so bago po ako magpatuloy, nais ko pong batiin din ang ating mga senior pastors na kasalukuyan ay nasa Indonesia. Sila ay nagmimisyon sa bansang Indonesia. Hello po, Pastor Dong. Alam ko po, afternoon din po sa inyo ngayon. Hello, good afternoon, Pastora May. Ayan, nawa po ay samahan kayo at ingatan kayo ng Panginoon sa lugar ng Indonesia. At nawa ay maging matagumpay po ang inyong misyon sa lugar, sa bansang Indonesia. At syempre, ingatan, samahan din kayo sa inyong paglalakbay patungong Japan. Ayan, ngayong November 21, ayan, or 22 I think, ayan. So, at syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang lahat ng nasa live. Ayan, sino-sino na po ba ang mga nariyan? Sa lahat po ng nariyan at nag-aabang na, ayan. Hello po, Ate Yogi. Ayan, nandiyan na rin ang aking Ate Zali Razo. At syempre, yung aking kumari from Nueva Ecija, kumusta kayo? May kumari sa Nueva Ecija, Sister Abby Abogado de la Cruz, at ang mga taga Batangas, Batanghenyo, Sister Marisa Nunez, Brother Clifton Manila, at syempre, hindi pa huli ang mga taga Binangonan Rizal. Ayan, nandiyan na ang mag-asawang Siruela, at ang mga taga-Pateros, si Ate Flor de Lisa Rojas Raquel, at ang mga taga-Paranaque, ang dami na nila. Hello, Sister Ria Laines, at syempre yung mga taga-Isabela. Hello po, Nanay Manuela Gonzalez, mga taga-Pasig, mga Pasig ladies, good afternoon po. Ayan, meron na po ba kayo ngayong naakay na taga-ibang bansa? Parang nakita ko na ang taga-Spain. Ayan, hello Sister Norma Salas Cades. Ayan, alam ko umaga sa kanila ngayon or haping gabi. Hello sis. Salamat at talaga naman nagbibigay ka ng panahon upang mapanood ang ating daily life sharing. And syempre gusto ko rin pong i-welcome and I just want to say good evening, good morning, good afternoon sa lahat po ng magre-replay ng ating segment today. Nako, alam niyo po ba mga kaabangers, ang ating segment today, tunog ito, parang fairy tale story. Yan. Sino po ba ang nakaka-relate sa story na to? Kung kayo may mga anak, alam ko yung may mga anak na maliliit, yung mga baby pa, yung mga toddler pa, nababasa nyo siguro ito sa mga storybook, ano? Yung tema kasi po ng ating pag-uusapan ngayong hapon na to ay talaga namang tema pangbata. Ayan! So, ganyan talaga dito sa daily life sharing, ano? All walks of life talaga. Meron dito daily life sharing, di ba? May pambata, may pang-adult, di ba? May pang-senior citizen, may pang-parent, may pang-youth, ayan. Name it, di ba? Name it. At meron ang daily life sharing. Sabi nga ni Ate Maria Razo, nakaka-curious naman. Ayan. Bakit kaya from frog to prince? Ayan. Parang prince po ata ang guest today. Ayan. Mamaya natin yan mako-confirm, Sister Maria Razo. Kaya, kung gusto nyo na masagot ninyo ang tanong ni Sister Maria Razo, huwag kayong bibitiw. Ayan. Huwag kayong bibitiw. Manatili po kayong nakasubaybay. Ayan. Manood. Kaya,
Kahit nagdadrive daw si Brother Clifton Manila, ba? Like lang po mamaya. Ayan, God bless at ingatan ka ng ating Panginoon. Brother Clifton Manila. Ayan, nakakatuwa naman na kahit busy ka, may time ka para kami ay panoorin. Wow! Palakang naging prince! Correct! Ate Yogi, correct po! Ayan, syempre, ngayong hapon na to, hindi po ako nag-iisa. Ayan. May makakasama din po akong prinsipe. Ayan. Prinsipe na nagmula pa sa Binangonan, Rizal, none other than Brother Samuel Ciruela. Hello, brother. Hello, Sister Sally. Mapagpalang hapon po mga ka-abangers. Ito naman po kami, Brother Sam Ciruela at ang aking partner in crime, Yes. Pastora Sally. Ayan, batiin na rin natin bro ang mga taga-Malaysia. Nandiyan na sila, Sister Carol Isaig. Ayan. Hello po, hello. May mga akay din siya ngayong hapon. May mga tinatag, Wow. in-invite din siya. Wow, at na-sharean ng link. Salamat po. Continue to tag, invite, and share. Mga ka-DLS, mga ka-keyboard warriors, mga ka-komentarista. Ano pa ba? Yes. Mga ka-DLS and ka-daily live sharing. Ang saya-saya, di ba? Amen. Ano bang yung masasabi pa, Brother Samuel? Wow. Ay, talagang curious po ako. Very curious po about the topic. Kasi po, first time ever itong Frog to Prince. Wow. So, ayun din po ay magiging interested. Curious, ano? At pag po curious dito sa topic na to, sige po, pwede po kayong manghula or you can define or pwede po kayong mag-express ng inyo pong pananaw kung bakit po kaya. Hulaan po natin, bakit po kaya from Frog to Prince? Ang tanong dyan, Brother Samuel, ang tanong dyan, sino po ba ang nakaka-relate ng kwentong ito? Kasi alam ko may mga mommies na nakaka-relate ng kwentong ito kasi kwento ito ng mga anak nila na usually ng mga maliliit pa yung mga bata, lalo na yung may mga batang toddler. Alam nila to kasi binabasa nila ito. This is one of the favorite stories ng mga kabataan. Tama. Diba? At alam mo, Brother Samuel, ang kwentong ito ay tungkol sa isang prinsipe na may pangit na ugali eh. Eh, pangit po. Pero ang alam ko, may kwento rin ang frog na to eh. Alam mo ba sa Exodus? Yung 10 Sige plague, po. yung 10 salot. Alam mo yes, ba na ang yes. frog ay isa sa 10 salot? Yes, Diba na yes, yes. ginamit ng Diyos para pasukuin ang matigas na puso ng paraon. Amen. Diba? Kasi noon, nung makita ng mga taga-Egypt, ang dami-daming frog, ang dami-daming palaka, alam mo, nandiri sila. Oo. Kaya alam mo, ang frog minsan ay they considered it as unclean. Diba? Kaya nga doon ko nakaka-relate din sa story ng The Frog and the Prince. Diba? Kasi yung frog, pinandidirian ng prinsesa, pero hindi niya alam, nakatago doon sa katauhan ng frog ang isang gwapong prinsipe. Amen. Parang tayo din lang yan, diba? Nang ang tao ay nababad sa kasalanan, diba? Nang tao ay nasa presensya ng kasalanan, tayo ay naging marumi. Itinago nito yung napakagandang disenyo. Yung kasalanan, itinago yung napakagandang disenyo ng Diyos sa atin. Diba? Alam mo bang disenyo ng Diyos sa atin is image and likeness of Him. Amen. Diba? Image and likeness of Him. Pero nung nagkasala ang tao, ano na ang tingin sa tao? Diba? Unclean. Yes. Marumi, makasalanan, malayo sa Diyos. Diba? Malayong-malayo sa Diyos. Parang ganun din, ano? Kung titingnan natin. Diba? Pero gusto ko lang i-share, ano? Diba? Bago natin tawagin, Brother Samuel. Alam mo ba, ni-research ko yung frog na yan? Na-research ko yung frog. Ano ba ang bukod sa siya ay isa sa
sa mga sampung salot na makikita natin sa chapter 8 ng Exodus. Bukod pa dyan, alam mo ba, Brother Samuel, ang isa sa mga ilan lang to sa katangian ng frog. Una, ang frog, bagamat sa science kasi, ang frog, meron siyang tinatawag na metamorphosis. Alam mo ba yung metamorphosis? It has something to do with the transformation. Transformation. Alam mo ba? Transformation from what? From being an egg into a tadpole, and then from being an adult frog. Wow. And sa bawat transformation na yan, meron din parang meron din siyang kailangang ma-overcome. From being a tadpole, the frog used to live in the water. And alam mo, nung naging adult na siya, naghahanap din siya ng land. Naghahanap din siya ng earth. Kaya frog is an amphibian. Frog is an amphibian that can live in both land and water. Wow. It can live both land and water. So, ibig sabihin, parang tayo din lang. Alam mo ba, ang Diyos, di ba sabi nga ng Panginoon, I am the living water. Hindi tayo mabubuhay if we are not attached to the living water. Matutuyo tayo. Amen. At ang sabi din ng Panginoon, from dust unto dust you shall return. Di ba? Wala ka sa lupa, babalik ka rin. Di ba? At tayo naman talaga ay galing sa lupa. Tama. Hiningan lang ng Panginoon. So, isa yan yung cycle niyan. Pangalawa, yung camouflage. Alam mo ba, yung skin niya, it can adapt to the surroundings. Kaya yung frog, nalimutan ko lang yung family ng 18 years na kasi akong nagtuturo dati, kaya nalimutan ko na. Yung camouflage niya, alam mo ba ng young frog, it can adapt to the environment. Whatever the environment is, it can easily adapt. Hindi lang siya basta hunyango, madali siyang maka-adapt sa paligid niya. Mapatubig man yan, mapalupa man yan, madali siyang maka-adapt. Alam mo ang meron dyan, yung resiliency in the face of adversity. Meron siyang resiliency in the face of adversity. Diba? Tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga nilikha ng Diyos, are we also resilient in the face of adversity? Tulad ng frog. At alam mo, sabi nga, if we are resilient, bakit may kakayahan tayong maging resilient, matatag? Sa panahon ng tayo binabagyo, sa panahon ng tayo sinasubok. Kasi sabi sa Psalms 91 verse 4. Ayan. Hanapin ko lang po. Sige po. Ayan. Anong sabi sa Psalms 91 verse 4? You can go to Him for protection. Camouflage is a form of protection. Amen. Diba? He will cover you with His wings. And you can trust Him to surround and protect you like a shield. Camouflage for a frog is His shield. To us Christian, the presence of God is our camouflage. Amen. The presence of God is our protection. Hallelujah. Another thing, connection to water, it has something to do, sabi nga, frog is attuned to water source. Kailangan niya talaga ng tubig. Kahit pa may kakayahan siyang mabuhay sa land, naghahanap talaga siya ng tubig. Parang tayo din, Diba? We seek for the living water. Ang tubig na pag ininom natin kahit kaya hindi na tayo mauuhaw. Diba yan yung sinasabi sa John 4:14 at John 7:38. I am the living water, and whoever drink my water will never be thirst. Diba? So, ganun din ang frog. Hinahanap-hanap niya, diba? Para diba yung usa daw na, diba? Hinahanap-hanap din ang usa yung tubig na batisan. As the deer panted. As the deer panted the waters. Diba? Ganun din pala tayo. May kaugnayan pala tayo sa frog, di ba? No? Na mabubuhay siya. And pangatlo na katangian, jumping abilities. Leap, when we say jumping, sabi nga ang frog,
Meron siyang remarkable jumping ability. Depende sa size niya. Depende sa size niya. Tayo din, we can live a great distance depending on our faith. Amen. Yan, depending on our faith. Diba, kaya nating, yun yung sinasabi sa Hebreo 11 verse 1. Diba? Yung faith is the substance of things unseen. Amen. Diba? And the evidence of things hoped for. Ganun yung brag. May kakayahan siyang mag-leap, magbigay ng great leap. And yan na nga yung na-mention ko kanina, yung transformation and change. Kaya siguro, yung ating panauhin ngayon, ginamit niya to, malalaman natin Meron kaya bakit sila? kaya? Bakit kaya, no? From frog to prince. Diba? From being unclean. Diba? Into an object. Pastor Sally, Yes. sa akin naman, sa pananaw ko, from frog to prince, frog is something that is not very nice looking. Yes. And then, ang sabi po dito, kasi po ito yung kapangitan. At ginamit naman yan na sinabi mo dun sa Exodus ng Panginoon upang maging kagamit-gamit upang matakot ang mga Israelites. Now, sabi po dito sa Ate Ria, sa John 8:7, ito pong kapangitan na ito, nang dalhin ang itong nahuli nila na nag-commit ng adultery. Ito po ang sinabi, when they persisted asking him, he straightened up and said to them, si Jesus po ang nagsasalita, he who is without sin among you, let him be the first to throw a stone. Ito pong kapangitan na ito sa ating buhay, hindi po ito nag-define ng ating bukas, the future that we had. Kasi ang ating Panginoon din, kahit masama man or pangit ang pag-uugali or ang karakter mo noon, ngunit para sa Panginoong Jesus, alam niya yung bukas mo na mayroong kagandahan at kagamit-gamit. Kaya sinasabi niya, ang unang walang kasalanan, siya ang bumato. At ang kapangitan na ito ng frog, it doesn't mean na yun ay hindi magandang hugis. Ngunit ang sabi mo, meron siyang mga katangian na kagamit-gamit, the jumping ability, the camouflage. Ito yung mga, we can compare to ourselves in faith in Christ. Kaya po ang sinasabi din ng Psalm 139:13-14, for you created my innermost parts. You wove me in my mother's womb. I will give thanks to you because I am awesomely and wonderfully made. Wonderful your works and my soul knows it very well. Kahit anong itsura mo, ikaw ay kawangis ng Diyos. You are made na kawangis ng Panginoon. Hindi ang kalooban ng inner mo, hindi ang appearance mo ang tinitignan, ngunit ang tinitignan dito ng Panginoon, yung heart. Bakit kaya? Sinabi ng ating guest ngayon, from frog, pangit, Yes. to a beautiful one. Kaya ang prince. bottom line dyan, bro, diba? Huwag kang, sabi nga, ang bottom line talaga dyan, ang Diyos di siya nakatingin sa panglabas mo. Tama. Nakatingin siya sa pangloob mo. Amen. Diba? Kaya ikaw na nilikha ng Diyos, lalo na tayo na kanyang mga nilikha na espesyal. Diba? Ilagay natin ang ating, sabi nga, ingatan natin ang ating katawan, ingatan natin ang ating puso, dahil ito'y templo ng Panginoon. Hallelujah. Huwag kang maging frog. Amen. Huwag kang maging frog kasi ang katotohanan, prinsipe ka. Maganda ka sa paningin ng Yun! Diyos. Hindi ka frog, isa kang prinsipe. Ayan. Kaya huwag kang maging frog, be a prince. Amen. Yan. So,
Sige. Sige. Kinakain na natin yung oras. Excited Oo, na rin ako tawagin na sa natin, mga bro. sasabihin at isi-share sa atin ng ating panauhin ngayong hapon na to. Mga kabangers, ihanda nyo na po ang inyong mga virtual class. Ayan, nanonood na ang kanyang mga kaibigan ng mga pastor. Nandiyan na si Pastora Agnes. Ayan. Amen. Handa na po ba ang inyong mga virtual clap? Ayan, sabayan niyo po ako. Let us all welcome our guest this afternoon. Pastor Rich. Ayan, Rosales Alviola. Hello, Pastor. Hello po, welcome po, Pastor Welcome po. Richie. Magandang hapon po sa Sige inyo po. lahat. Pero umaga pa rin no? Sa ating kasing mananampalataya, umaga pa rin. All the time, umaga pa rin. So, good afternoon, but it's a very beautiful morning sa inyong pong lahat. Ayan. Ang ano naman, ang tifid mag-greet ni Pastor. Pastor, batiin mo ang mga gusto mong batiin at huwag kang makakalimot na batiin ang ang Okay. nag-isa. Alam na. Hindi ko alam kung nanonood na sila ngayon eh. Pero binigay ko na yung link eh. So, shout out sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko doon sa bahay. Hindi ko alam kung nanonood sila. Pero sana hindi nanonood yung kapatid ko. Baka isumbong ako sa nanay ko. Magalit yung nanay ko. Pero yun po, Sa inyo pong church. Yun, at saka yung mga sinendan ko ng link dyan, yung mga taga-church, no? So hopefully nanonood kayo. I hope na marinig niya rin to. Hindi ko alam kung nasabi ko na yung testimony ko, yung kabuuan ng testimony ko, pero ito, maririnig niya na. Yan. Amen. Kaya naman yung mga gusto nyo marinig dati. Amen. At syempre, sa mga manonood, lalo na kay nanay at sa wifey ni Pastor, paalala po, ito po ay lumang buhay lang. Yan. Yan. Lumang buhay, pero nang dumating si Kristo, sabi nga, lumang buhay, kwentong walang kwenta. Pero nang dumating si Kristo, di ba? Nakilala mo si Kristo, binago ka ni Kristo, ito na isang buhay na may kwento. Ang Yan! ganda ng mga sinasabi nila. Nauubi tuloy ako eh. Ang gwapo na ganda ng ating guest! Ayun, baka hindi- Oh, di ba? Baka I will not... May kamukha po ba siyang artista? Ayan. Baka hindi ko mabigyan ng justice yung mga sinabi nyo kanina. Talaga. Sabi sa Malaysia, Pastor, kaya po pala Prince. Kaya pala. Malaysia ba yun? Opo, Wow. si Sister Carol po, sa Malaysia po siya ngayon. Maabot Nasa tayo doon, Malaysia ano? po siya. Oo. Talaga naman. Yan. Pogi! Yan. Presence of God inside. Yes. Mukhang Prince po pala. Yun. Malalaman natin. No? Malalaman. Iba yung intindi ko sa pogi eh. Ano Ano po, po, Pogi, Pastor? Yan yung tawag sa mga kabayo. Uy, pogi. Gwapo. Guwapo. Ayan, sige. Sa atin nga Sige. mga believers, presence of God inside. Yes, the Amen. presence of God inside. Kaya pumithiin po natin na ang bawat isa ay maging pogi, makakilala, di ba? Yes. At magkaroon ng presensya ng Diyos. Yes. Ayan. Yan po ang ating goal. Oo. Di ba? I-goal na po natin yan. Di ba mga kaabangers? Gwapo na lang. Gwapo na lang po. Gwapo na lang. Ayan, sige, tayo magsimula na. Handa ka na po ba, Pastor? Sige po, ano Amen. mga Sigurado gagawin po natin? wala na po kayong na-miss na batiin. Di ko alam kung makikita natin. Ang dami kong binigyan ng link eh. Para kahit pa paano, mayroon naman akong viewers. Yan. Sige po, Pero pag- Pastor, wag ka pong mag-alala kasi ito naman po ay nare-replay po ito. Nare-replay? Pwede Okay. po nilang panoorin. Kung halimbawa mga busy po ang iyong mga in-invite, they can replay po our today's segment. Ayun. Pwede po nilang i-replay ito ng 1 to sawa. Yan. Unlimited replay. Yan. Sige nga. Pwede po kayo. Hanggang Kapag YouTube gusto po pong ay kasi mag-replay, naka-record. Pastor, hanapin lang okay. po sa YouTube, i-click yung Ka-Daily Life Sharing TV. Amen. Ayun. Sige nga. Ka-Daily Life Sharing TV. Magsimula na tayo, Pastor. Sige po. Yes. Shoot. Okay. Ano ba yung mga Sino tanong po ba natin? si Pastor Rich? Ay, ano po ba ang inyong complete name? Rich po ba talaga? Actually, Yayamanin. name ko po yan. Yayamanin kasi. Hindi ko alam saan nakuha ng nanay ko yung pangalan tsaka ang tatay ko eh. Pero ang full name ko is Roderico Alviola. Roderico Rosales Alviola.
So, yung Richie, hindi ko alam. Sabi ng nanay ko, dahil daw merong beauty queen dati na may anak na Richie, so kinuha niya yung nickname ko doon. Doon sa Miss, ano yata yun? Panahon ng nanay ko yun, Miss Australia. Wow. Yun, yung anak niya Richie, kaya pinangalan din ako nung time na yun. Na Kaya Richie. ipinangalan ka sa Yun. Richie. Yan. Wow. Pagka dumadaldal pa lang, nawawala yung katin ng lalamunan eh. Ipinangalanan ka dahil doon sa anak ng isang beauty queen. Yes. Parang dito yata ginawa sa Pilipinas yung ano na yun eh, yung Miss Universe contest na yun. Pero yung Rodrigo, Yung mixture naman po yun nung yung lolo ko at lolo ko both sides or something like that, no? So, I'm not sure about it, pero yun po, mixture. Alam niyo mga magulang dati, minimix yung mga pangalan ng mga ninuno nila eh. So, kaya parang doon nang galing yung ano ko, yung full name ko. Rodrigo Rosales Alviola, no? Alviola. Yes. Alviola. Apelyido pa lang. Yung alveoli, di ba? Yung sa lungs, part ng lungs. Wow! Yung alveoli. Doon po yung nakahango ang inyong ano. O parang yun yata yun eh. Pero alam ko kasi, yung sabi ng mga pinsan ko, mga uncle, aunties ko, yung apelido daw namin ay galing sa Abelia. Kaya lang, yung aming ninuno na Ispanggol ay rebelde sa hari ng Spain. So, tumakas siya. Tapos nagpalit siya ng apelido. Kaya naging, from Abelia, naging Alviola. I'm not sure about this story, pero siguro. Nagtago. From Spain, pumunta raw dito sa banda rito sa Asia. Yun. Sa pangalan pa lang, bro, may transition. Di ba? Kaya kanila, frog to prince. Alam mo ba yung salitang to? It signifies transition. Di ba? Hindi po kaya ang inyong ninuno ay sumama kay Majel. Pumunta ng Pilipinas. Hindi ko nga alam eh, pero Ang galing ng story, no? From, tas naging Alviola. Alviola. Mga taga saan po ang Alviola at Rosales? Yung Alviola, yung dati namin apelido, yung ibang mga kamag-anak namin, hindi nagpalit, Abelia pa rin. So, doon yata, kasi ang original, sabi ng isang pinsan ko, original daw, Haro Iloilo. Tapos nag-migrate mga Chinese ito, kasi Spanish-Chinese. Kapabasa ko lang nung kaninang umaga, yung isang pinsan ko nagsabi na ascendants daw po namin ay Spanish-Chinese mixture. So, from Haro Iloilo, nag-migrate sa Negros. Yun. So, doon sa Negros na nagstay. So, doon yung karamihan ng mga Abelia Alviola. Yun. Wow. Tapos nag-migrate naman yung lola ko at saka yung lolo ko inassign, kasi military siya, inassign sa Mindanao, doon na sila nagstay. Yun. So, parang sa kwento ng buhay namin, no, na palipat-lipat ng bahay, parang noon pa lang talaga, palipat-lipat na. Wow! May kaugnayan nga sa frog kasi jump! Talon eh, di ba? Talon! Ayan! Sabi ni Ate Angie, from frog to prince, kagaling. Alam mo, Pastor, habang nagkukwento ka, ngayon ko nakita kasi nung college ako, ang sabi, the true definition of a Filipino, when you say Filipino, it means the mixture of different races. Oh. At nakita ko yun sa'yo, di ba? Spanish, and then Chinese, and then Filipino. You are a true-blooded Filipino, Pastor. A mixture of different races. Hindi ba tayo illegal alien dito? Hindi naman po. Ayan. Good afternoon, Ate Angie. Ayan. Hello po. So, ang pangalan nyo hinango sa lolo ng both sides. Ibig sabihin siguro, ang nanay mo nung ipinanganak ka, meron siyang nakikita ahead. Baka nga po. Yung continuation of legacy ng lolo mo from both sides. Yes. Yung lolo naman ko sa nanay ko, yung tatay ng nanay ko, ay migrants din from Amoy. No? Ang pangalan yata ng Amoy ngayon ay Xiamen. So, nagpunta sila ng Hong Kong, and then from Hong Kong, pumunta sila ng Pilipinas. So, our family name used to be Chan. C-H-A-N. Oh, Chinese. Yes. Pero nag-Filipino citizen yung lolo ko. So, ang in-adapt niya na family name ay yung nag-adapt sa kanila dito sa Pilipinas. So, Rosales yun. Oh.
Wow, so parehas may kwento, May kwento. no? May kwento of adaptation. Correct, which correct, seems to be similar like the frog, di Oo ba? nga talaga. Adaptation of the surroundings. Yes. Wow. Di ba? Pero, Pastor, kwentuhan niyo po kami, nung yung kabataan ninyo, yung mga parents ninyo especially, paano po ba kayo pinalaki? Kasi sabi niyo, kung kayo ay mix, no? Filipino, Chinese, and Spanish. How is it to grow up in such a family na ang ano ng mixture? Okay. Yung pinanggagalingan ko sa Mindanao ay yung malakas ang influensya namin ay talaga sa lolo't lola ko, ng tatay ko, sa tatay side ko, no. Kasi yung nanay ko, when they got married, pumunta, parang doon na sumama sa tatay ko, doon sa lugar nila. Although magkakalapit lang yon, yung lugar ng lolo ko sa nanay ko ay malapit lang din sa lugar ng lolo ko sa tatay ko. So, yung influence ng lolo't lola ko ay naging malakas sa amin. Kasi yung lolo ko, they had a son na namatay and they wanted to bury the son sa cemetery, sa Catholic cemetery. Yeah. Kaya lang hindi pumayag yung pari doon. I don't know for what reason, no. Tapos narinig yun ng isang pastor doon sa isang simbahan din. At sinabi ng pastor na dito mo na lang ilibing yung anak mo. So pumunta yung lolo't lola ko doon sa Protestant church na yun at doon nga nilibing. And I think that was the start of their becoming believers in the Lord, no? So because of that, nag-commit talaga, anong tawag natin doon, nagsumpa yung lola at lolo ko na we will serve this church always. Parang they made a covenant. They made a vow, no? Na doon na talaga sila. And because of that, naging part na talaga ng life nila yung being in a church. Yun. Na-experience ko yan kasi nung from here, no, umuwi kami ulit ng kapatid ko kasi tinuloy namin yung pag-aaral namin doon sa probinsya, hindi pa kami tapos noon eh. And we stayed in the house of my lola. Doon sa nanay ng tatay ko. And na-experience ko yung commitment to Christianity sa lola ko dahil nung doon nga kami tumira sa bahay niya, alas 4 pa lang ng umaga, gigisingin na talaga kami niyan. Silang dalawang auntie ko kasama sa bahay. Gigisingin kami niyan, tapos magdi-devotion na. Walang palya yan, every morning. Batang-bata pa ako, elementary pa lang ako, nababagot ako kasi sabi ko, para man itong buhay na to. Aga-aga, gigisingin. Pero yun nga yung testimony ng lola ko na she was so committed to reading the Bible and, praying, and kumakanta pa nga sila, hindi ko lang maintindihan yung kanta nila kasi Praise and worship. Grabe, elementary ako noon, kumakanta sila, yung salita nila kasi was Ilonggo. So, hindi ko maintindihan ano yung kinakanta nila, but they were having their devotion during that morning, no? Every morning yun. So, doon ko na-experience na yung commitment ng lola ko to her faith during that time. Basta, maputol kita. Opo. Tignan mo yung sabi ni Ate Angie. Yan po ay kapatid ni Pastor Dong. Yeah. Ang sabi po, kapogi naman ng ating DLS, hindi siya mukhang palaka. Hindi siya mukhang pulag. Batiin natin yung mga friends ni Pastor, si Pastora Mary Ann de Jose at si Yes. Pastora Agnes. Yeah. Si Pedro Amen. po, nanonood, they're watching. Mukhang prince po ba? Mukhang prince po. Ayan, sabi ni Sister Ngayon, Lain. Pastor, tayo ay dadako na. Doon mo na, bro, dumaki pala siya sa Christian na may pananampalataya. Yung lola Lumaki ko. siya sa prayer, na Ayan. isang lola na prayerful, nagbabasa ng word. Yun. Wow. Kasi yung lolo ko during that time, wala na eh. Namatay yung lolo ko when my dad was, I think, 5 years old eh. So, from that time on, yung lola ko na lang tsaka yung mga aunties ko nandun sa bahay niya. Kasi yung isang auntie ko naman ay parang nabalo na. Yung ganun. So, doon na sila magkasama. Tapos yung isang auntie ko na yung parang bata pa lang ay inalagaan na ng lola ko, yun ang kasama rin nila. Pero kasama mo nun, Pastor, mga parents mo din doon sa lola mo. Nung time na yun, nandito na kami noon sa Manila. Nag-migrate kami.
Pero hindi pa namin tapos yung pag-aaral namin. So kami dalawa ng kapatid ko, pinabalik doon para tapusin yung studies. So ang parents mo nandito sa Maynila, kayo lang ang Kami ang bumalik andoon. sa sa Pero probinsya. tinapos lang namin yung school year na yun. Pinabalik din kami dito sa Manila. So yung ganong klaseng upbringing, I think yun din ang ginawa ng tatay ko at nanay ko sa amin. Although magkaiba rin sila ng style of disciplining us. So parang yun ang naging naging style nila of bringing us up, no? Yung values na galing sa lolo't lola ko na-ingrain sa kanila, yun din ang pinamana nila sa amin. Yung values talaga, binigyan nila ng importansya yung values na nakalakan sa lolo. Yes. Ay, ito na naman tayo, lolo't lola, di ba? Maganda talaga yung mga may values dyan. Hello po kay Pastor Art Montoya. Good afternoon po, Pastor. So, ibig sabihin na talagang ilang taon kayong nagstay doon sa grandparents nyo? Ano yun from the time that I was born until time na umalis kami. So siguro mga grade 3. Ilang taon ba ang grade 3? Grade 3, mga 9 years old. Tapos pinabalik kami, tinapos namin yung school year na yun, tapos pinabalik ulit kami sa Manila. Yun. So sabi niyo, lumaki kayo na nananalangin. Kamusta po? Sila. Ako, siyempre, parang mga napipilitan bata. lang po kayo kasi bilang bata, pagsunod. Yes. Makikita natin yan kung hanggang ngayon napipilitan pa. Pero wala talaga siyempre, bata ka pa, anong malay mo sa mga ganon. Pero nakita ko na, kasi even during the time na we were there, kaming buong pamilya, sa umaga kasi, protestante kami. Nasa Sunday school kami. Tapos sa gabi, Katoliko kami. Nandun naman kami sa nanay ko. Nagsisimba. Talagang camouflage. Wala ka. Ganun It's relevant talaga. Ganun yung aming upbringing. Diba? Pero talagang religious. Diba? Siyempre, religious upbringing talaga. Ako ang tingin ko doon, di ba, parang training. It was a training. You Yeah. started from a training. Kasi kahit sabihin mo na magkaiba yun, may sabi nga sa magkaibang magkaiba nating ginagawa or magkaibang group, meron kang makukuhang mabuti. Yes. At sabi nga, itapon mo ang masama at, di ba, kunin mo yung mabuti. Pero, hindi ba kayo nasita o natanong, saan ba kayo talaga? O parang ma-confuse. No? Hindi Yung mga Hindi po kayo pastor nyo na-confuse, and hindi kayo the priest. Kasi hindi naman sa amin, seryoso. Sa mga bata, hindi naman seryoso. Tsaka yung tatay ko, sumasama rin siya doon. Nandun siya sa labas, nasa sasakyan siya. Yung nanay ko, tsaka kami, nasa loob ng church. No? So parang, wala sa amin yun. Parang laro Kasi bata kami. Kasi nga bata sila. Walang weight. Wala talaga po. Na, di ba, parang okay lang, whatever happens, di Yeah. ba? Okay lang, it's okay. Yeah. Oh. Di ba? O kasi doon, simba uwi. Parang gano'n. Parang ganun lang. No string attached. No string attached. Walang value sa amin yung na yun. Pero, God orchestrated it that way. So, deep inside, meron na talagang binibuild si Lord. Tinatanim. May binibuild na Pero without para you knowing without us knowing it. Para sa amin, parang wala yun part of life Yun. So, ganun yung magulang namin. Di ganun din kami lumaki. Pastor, sabi po ni Pastor Mary, thank you. Shout out also to everyone. Showbiz talk. Question na yan. Ayan, narito na rin ang ating mga kaabangers from USA. Ayan na. Si Sister Jonaline Calnenialga. Ayan yung Nenialga couple. Alam ko, Hello madaling po. araw sa kanila At syempre, si Sister Sonia Mantilla. Parang bago po siya, Sister Sonia Kilala niyo ba yan? Mantilla. Hindi. Hindi. Maaari niyo po bang sabihin kung taga saan po kayo? Saan po kayo right now nanonood? Ayan. Ayan. So, sabi ni Brother Clifton, correct, huwag mag-impok ng masama sa buhay. Ayan. Tama naman. Tama. So, syempre, Pastor, pag sinabing lumaki sa lola, may mga may mga form of discipline din na ginagawa ang mga lolo't lola. Yeah. Paano po kayo dinidisiplina? Actually, medyo... Kasi nung time na yon, yung lola ko medyo may edad na talaga siya. I think she was already mga 80 or 90 during that time. No? So, she was not anymore capable of yung physical discipline sa amin. Kasi yung lola ko na yun, maabot siya ng 103. She died at the around old age of
103. Yeah. Oo. Sa Iloilo yun. Sa Mindanao. Sa Mindanao. Sa Agusan del Norte. So yung kanyang parang yung kanyang alala, assistant niya na auntie ko rin, yun ang nagdidisiplina sa amin. Yun ang namamalo. Bakit po? Nasaan ang magulang niya? Sa Maynila na Nasa eh. Manila nung time na yun. Yeah. Ah, So na-experience naiiwan namin kayo yun. doon. At least may nagdidisiplina po. Hindi rin ganun ka. Bakit po kayo nadidisiplina? Ay, yung mga kalikutan ng bata, yung mga gano'n, tapos hindi sumusunod, tapos wala, gabi na, wala pa rin sa bahay, yung mga gano'n. Kaya, Grabe no, gabi na. Samuel, Probinsya. gabi na. Wala ka pa sa bahay. Matigas ang ulo. probinsya yun ha, pero Oo. imagine, di ba? Di ba nakakatakot? Eh, yung mga laro nun, ano po bang mga laro nung kayo maliit? Kung bakit kayo ginagabi o hindi kayo umuwi pa hapon na? Ganun din yung laro na, yung yung kalabaw na hinihila-hila. Yung kahoy, tapos merong piraso ng nyog na, kunyari, sungay ng kalabaw, hinihila-hila mo. Tapos, sa mga kanal, mangingisda kayo, magniningwit. Ang galing naman, may kanal tapos may isda. Isda yung kanal namin. Oo, kalinis ng lugar. Eh, nasa probinsya yung kanal doon. Probinsya, Ano po yung probinsya na yon, Pastor? Sa Agusan del Norte, sa Ayun. Mindanao. Oh, talagang malinis yun. Malinis pa doon. Nung time na yun, malinis pa. So, in fact, kami magkapatid, nung maliliit pa kami, naliligo kami sa kanal. Kaya pagkatapos namin maligo, eto na yung nanay ko, abot-abot yung palo. Talaga ka Sa rin. kanal Sa pa lubog po kami. naliligo. Wala Ang kami- kanal po, nung nagpunta tayo sa Isabela, that is Ang irrigation. linis. Oh, yung irrigation. Irrigation ng yung pathway. Baka Tapos may mga isda. pero parang sa, niya. Sa kanila parang Oh, sapa. yeah. Alam mo sa probinsya ang kanal parang sapa yan. Oh, meron Na pastor. ding sapa doon na malaki. Yun talaga nililiguan yun ng mga tao doon sa amin. Kasi malinis talaga. Tapos maraming isda. So, kaya, pagkatapos na yung maligo sa kanal, puro puti kami. Ayan na yung nanay ko. Asa na kayo? Palo dito. Talaga, palo dito. Palo doon. Kasi puro puti kami. Nakaka-relate ang mga kabangers before I read the comment of Sister Laarni Ilaw. Hello, Sister Susie Vasquez from Kuwait. Ayan. Good afternoon po. Ayan. Hello, Sister Susie. Sabi ni Sister Laarni, kami po ginagabi din po nung kabataan namin, naglalaro ng patintero sa kalsada. Ayun, pareho kami. Kami din. Patintero din. Mamaya ko babasahin yung sabi ni Pastor Mary Ann na dati palang artista to si Pastor. Ayan. Ako, So, patay. bago natin alamin ang kanyang pagiging artista, alamin muna natin ang kanyang kabataan. So, Ayun. ibig sabihin, tulad din po kayo ng ordinaryong mga kabataan na naglalaro. Opo, yung sinasabi niya na patintero pag full moon. Yan, maliwanag yung so magbubuhos na yan ng tubig, gagawa na ng yung mga pangpatintero. Tapos andun kami ng mga pinsan ko. Masaya nung time na yung bata pa kami kasi kami mga pinsan yun, mga naglalaro-laro talaga kami. Naabot ng gabi, kaya minsan galit talaga yung mga magulang. Siyempre, asan hahanapin itong mga batang ito? Yung mga tipong gano'n. Kaya, sa probinsya, bawal lang ginagabi eh. Oo nga. Diba? Pero hindi pa naman uso kasi dati nung delikado yung mga bata. Yes, very safe naman Safe noon naman. talaga. Ang hindi safe yung sa pamalo. Kasi pagka nabutan ka ng gabi, patay kang bata. Pahalo, di ba? Pero po, alam niyo po, gusto ko lang pong i-build up yung yung principles ng pamalo, di ba? Kasi parang nakalagay din naman po yun sa Biblia. Correct. Yung sabi nga, di ba, yung sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And a part of that din, sa Proverbs din, di ba, nakalagay ding spare the rod, spoil the child, di ba? Parang Tama. part din po ng Proverbs yon. At ang pamamalo po, it's really a form of discipline. So, hindi ka naman po pinapalo dahil sa ikaw lang ay gustong saktan ng magulang. Pero ang pamalo po, it's more on the discipline side. Yes. Diba? Kaya tayo pinapalo ng ating mga magulang kapag may mga nanonood po ng mga kabataan at nakakaranas po kayo ng pinapalo, isa po itong paalala sa inyo mga kabataan. Ang palo po ng magulang, hindi po yan ibig sabihin na kayo ay sinasaktan. Kundi kayo po ay dinidisiplina. It's a form of discipline. At sabi nga, ang isang batang hindi lumaki sa disiplina talaga, minsan hindi niya alam na ang ginagawa niya pala'y mali na. Tama. Diba? So, ang pagdidisiplina kasi, nilalagyan ka ng boundary. Na itong bagay na to, mali to. Ito ang dapat gawin mo.
Correct, Diba? correct. So, kaya yung pamalo, ano yan eh, parang batas din lang yan, di ba? Wala namang krimen kung walang batas. Yes. Pero ang batas, that is for our protection. Correct. Ang pamalo po, ang disiplina ng magulang, protection din po yan nating mga anak. Yan. Hindi ko alam kung si Maria ay nakikinig ng Ayan. Protection po yan. Ayan. So, Brother Samuel, anong tatanong pa? Yes. Doon po sa sa yung pag-aaral nung elementary, meron po ba kayong na-experience na hindi nyo malilimutan na hanggang ngayon ay tumatak sa inyo habang kayo nag-aaral nung elementary? At kayo po ba ay naging achiever? Yung sa elementary exam, hanggang ano lang kami doon hanggang grade 2. Sa probinsya. Probinsya. So, nag-migrate. After that, nag-migrate na kami dito sa Manila. Dinala kami tatay ko dito sa Manila. So, hindi talaga siya significant time in our lives. No? Pero, naalala ko noon, nung mga time na yon, close talaga ako sa mga barkada ko noon, sa mga bata doon. No? Na, kaming magkakaklase, magkakabarkada rin kami. Tapos yung teachers namin, mga kamag-anak din namin, yung mga ganun. So, Pagpasa kayo. pasado yun. Pasado. So, yun, masaya talaga no, during those time, mga elementary years namin. No? Yes. Pero hindi ko makalimutan, yung isa talagang time na yung medyo bata pa kami noon, may kinain yata ako na hindi maganda. So, all the way from school up to the house, medyo mabaho na yung aking salawal kasi lumabas na yung Oops! tapos dumadaan kami sakali, may mga dumadaan mga tao. So, tatanga sila, bakit itong mga batang ito parang takot-tatakot. Yun. Talagang, hindi ko alam anong gagawin ko kasi from school nga, pauwi kami, umuwi ako kasi medyo, kitang-kita na yung, dumi na lumabas sa akin. So, yung gano'n, parang hiyang-hiya ako sa mga nangyari nung time na Yun ang yun. experience, no? Nakakahiya. Yun experience na hindi mo malilimutan. From school, Lalo pag galing ka sa school. Kahit sa school. Buti nga, tapos na yung klase nung time na yun. Pastor Richie, binabati po kayo na welcome po raw, sabi ni Pastor Walter Faustino. At sabi naman po ni Pastor Amerian, pamalo, very 70s, 80s, and 90s. Ngayon, kapag may pamalo, papatulpo ka na. Ayan. Oo nga. Diba? Masyado na kasi ngayon napapractice ng ng mga kabataan yung right, yung karapatan. Even sa Amerika, di ba? Huwag mo papaluin. I will call 911. Hindi na Yeah, nila yeah, ma-appreciate yung pagdidisiplina. Pero ang discipline talaga, mahalaga yan eh. Diba? Kahit sa kapanahunan ngayon, kailangan ng mga bata yan. It will protect them. Diba? So, correct po. Sabi ni, nandyan din po, i-acknowledge ko lang po ang presence ni Pastora Maril Lopez. Ayan, nandyan din po. She is watching right now from Naik, Cavite. Sabi po ni Sister Laarni Salud, correct po, noon, mga tuwiran ka, nananagot ka, na agad. Pag nangangatwiran ka daw noon, sumasagot ka na. Noon, magpalo ka na. Ngayon, sasabihin ng mga kabataan, nagpapaliwanag lang. Correct po. Nagpapaliwanag lang po. Alam mo, tama yung maganda yung sagot nila na gano'n, nagpapaliwanag lang. Pero pagka inutusan mo na maghugas ng plato, yun ang problema. Nagpapaliwanag pa rin yun. Kasi ang sasagot sa'yo, ba't ako? So, nagiging paniki sila. Nagiging paniki. Yun Ikaw, ang Pastor, problema. may experience ka bang ganyan? Na naging paniki ka? Doon sa probinsya, wala. Pero dito sa Manila, medyo, wala akong magawa eh. Kasi panganay ako. So, kailangan ako yung, utusan ng mga, yung mga kapatid ko maliliit pa eh. So, ako yung utusan. Ako yung maghugas ng plato. Ako yung mga ganun. Kaya, wala akong magawa eh. So, hindi talaga ako makasagot doon. Gen Z, wait lang. Yun ang mga bata ngayon. Diba? Hindi uso sa panahon ko yun. Hindi uso yun eh. Kasi, uso nun yung pamalo eh. Ataw agad. Pamalo talaga eh, no? Now na. Pero ako, alam mo, I love pamalo. Kasi sa pamalo din ako napanuto eh. Sa pamalo din talaga ako natuto.
Amen. Kasi nga sabi ng lola ko, paluin mo para matuto, di ba? Oo. Tama. Paluin. Wag naman daw pubugin. Wag naman daw lumpuhin, sabi ni Brother Clifton. Palo lang, bro. Mahirap naman yun. Palo lang. Disiplina lang po. Ayan. Oo. So, sabi niyo po panganay kayo. Yes, apo. Eldest among how many siblings po? 6, no? From the province, lumipad kami, 5 kami. Pagdating dito, nadagdagan ng isa, naging 6 kami. Nung nandito na kami. So, lahat sa'yo. Lahat, no? There was a time in high school nga, hindi ko maalala kung elementary o high school, no? Na pag namamalengke yung nanay ko, ako yung dadalhin niya. Hindi pa yung mga kapatid ko kasi maliliit pa eh. Tapos, pag dinala niya ako doon, tinuturo niya sa akin doon sa palengke. Natututunan ko naman sino yung mga binibilhan niya. Pagkatapos, dumating yung time na ako na lang, papupuntahin niya. So, from Santa Mesa Heights, papunta sa Balintawak. Mag-jeep ako niyan. Tapos, mamamalengke. Tapos, pag-uwi, yun. Yung mga, parang, pag-uwi ko, andun yung mga barkada ko doon sa street namin. Parang nakakahiya. So, naka-develop din ako ng Bakit inaasar ka? Oo, yung bakit ako yung namamalengke. Yung nakaka-develop ng insecurities ba? Ba't ikaw yung gumagawa yan? Dapat nanay mo yan o dapat yung mga kapatid mo. Oo, labeling. Oo. Malilit pa kasi sila. Hindi sila pwedeng mautusan pa eh. Yun. Ano yung pastor? Nung ako'y high school, ako taga-pamalengke. Hindi ako nahihiya. Okay. Kasi walang uutusan at kailangan kong gawin. Ngunit ito ang naging dahilan upang ako ay katawaan ng mga magulang sa tabi-tabi. Napakabait na bata. Mahiyain kasi si pastor. Ano ba sabi? Yung napakaganda niyang anak. Sana ikaw ang mapang-asawa ng anak ko. Talaga. Oo, kasi ano eh. Tayo sa girl. Baliktad sa'yo. Baliktad. Kasi ako namamalengke. Alam niya na ako ay magiging mabuting Manugang. Baliktad sa atin. Baliktad. Ikaw gusto nila. Ako, Siya, parang tinutokso kasi ako ng mga barkada ko doon sa kalye namin. Tinutokso siya, inaalas ka. Sabi. Kaya, Pero alam mo, nakakahiya yun eh, di ba? oo. Pero alam mo, may nakita akong magandang principle doon eh. Sa nanay. Mga nanay, hello po mga nanay. Leron James, good afternoon po. Ako po alaga sa palo ng aking magulang mula pagkabata, kaya malaki po ang takot ko sa kanila. Ibigan niyo po ito. Pero pinagpapasalamat ko po yun dahil lumaki po akong may disiplina at hindi suwail sa magulang. Praise God at nagkaroon po ako ng magulang na tulad nila. Amen. Ayan. Yes. Gusto ko pong basa Psalm 23, verse 4. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Diba? Your rod ang nagpo-protection sa akin. Yes, kaya protection po. At nakita ko yung magandang principle sa nanay, no? Kasi hindi dahil sa nanay ako. Pero nakita ko po yung principles ng nanay mo eh. Yung tinatawag na learning by doing. Sabi niyo po kanina, isinama kayo una ng nanay mo. Kasi mga susunod na ikaw. So hindi niya lang sinabi sa iyo na anak, itinuturo na niya na dito ka bibili, ito yung mga bibilhin mo. Yun. At yun po ang effective na pagtuturo. Oo nga. Kasi, Yun po talaga ang effective na pagtuturo. Di po kayo naligaw, di po ba? kasi hanggang ngayon, namamalengke pa rin ako eh. Oh, di ba? Hindi kayo maliligaw. Namamalinggi ka pa. Ano sabi ni Sister Yolanda? Kahanga-hanga po ang lalaking namimili. Yung Correct. ano niya. Kasi sabi nga, one of a few. Oo. One of a few. Konti na nga lang eh. Di ba? Ang maganda ron, marunong akong tumawad. Kasi yung Yes. mga tao, hindi marunong tumawad ngayon eh. Hindi ko na mapili. Kaya diba, ang mga, expert? kaya kung may mga anak dyan, mga anak, kung kayo ay tinitrain ng inyong magulang, huwag po ninyong tanggihan ng training na yan. Kasi isang araw kakailanganin niya yan. Yeah. Tulad po ng nangyari kay Pastor Rich, di ba? Isinama lang siya sa palengke, pero hindi sinabi ng nanay niya na ikaw na ang mga susunod. Di ba? Namalayan na lang niya, pinadadala na siya.
So, ganyan po mag-train ang mga nanay. Kaya wag nyo pong, sabi nga, wag nyo talagang iwasan ng training. Kasi isang araw, yung training na yan. Kaya kayo tinitrain, may dahilan po ang ating mga magulang. Yun. Yung may dahilan yan. Naalala ko din kasi noong time na yon, buntis yung nanay ko sa bunso namin. So wala talagang pupunta. Tatay ko nasa trabaho, tapos yung mga kapatid ko maliliit pa. So talagang walang choice. Wala kaming katulong noon dahil kasi noong time na yun, uso yung katulong pa eh. Wala kaming katulong noon dahil umuwi sa probinsya yung katulong. So wala talagang choice. Ako talaga yung pupunta. Pero maganda yung naging I guess it was God who was orchestrating all this no nung time na yun, di ba? I believe it was God. So Grabe ang Diyos, sinamahan ka ng Diyos. At yung mga training mo na yon, tingnan mo kung tumanggi ka dun, Pastor, di ka natuto. oo nga. Hindi ka natuto. Sige po, ano pa po ang mga kwento mo? High school. High school, okay. So, Teenager. sa Manila na. Ito. High school. Yan ang part ko. Yes, part niya. Ang high school po ay ang pinakamaganda at pinakamasayang parte ng isang teenager. So ngayon po, sa buhay nyo, meron po ba kayong mga naranasan na mga hindi nyo malilimutan ng high school? Kasi iyan po ang pinaka-importante sa buhay ng tao. High school. Opo. Hindi. Meron po bang masaya at merong malungkot? Hindi ko rin ma-describe kasi yung high school ako, palipat-lipat pa rin, talon pa rin ang talon eh. So, parang kanina, yung palaka, talon ng talon eh. No? So, sa elementary kasi, grade 1 and 2 dun sa probinsya. Grade 3, 4, 5 sa public school sa Santa Mesa Heights. Tapos grade 6, desisyon yung magulang ko na ilipat ako sa private. Kasi andun na yung mga kapatid ko. So, huling taon ko sa elementary, napunta ako sa mga madre. Ibang-iba talaga yung standard eh. Kasi sa public school, ito yung standard. Pero sa mga madre, ibang-iba. So, nangamuti talaga ako doon sa talagang, I graduated barely hanging on. Talagang hirap na hirap ako sa standard ng mga madre na yun. Although maganda rin ang naging resulta nun sa akin eh. So, ang hirap na naranasan ko. Tapos, ang experience na yun, parang nakadagdag sa akin sa pagiging insecure. Yung gano'n. Hindi, kasi kulelat ako lagi eh. Pag may recitation kami, yung mga teacher ko doon sa private school na yun, pinapa-recite kami. Tapos, sila nagsisiupuan. Pag hindi ka naka-recite, nakasagot, tatayo ka pa rin. Walang tila ka nakatayo, di ba? So, dalawa kami noon na mga... Napatayo? Laging nakatayo, hindi nakasagot. Laging nakatayo. Yung ganung klaseng ganung klaseng. So, kaming dalawa ng classmate ko, yung classmate ko na yun, medyo may pagkabuli. So, pero, pareho kami na hindi nakakatayo. Hindi naman ako nang bubuli. Pero, pareho kami na palaging kulelat sa mga sagutan na gano'n. So, parang nahirapan talaga ako nung grade 6 ako. Pero, by God's grace, fortunately, naka-graduate ako, tapos nag-high school. So, yung high school namin ay sa Trinity High School. High school ko, no? Ako lang yata yun, mga kapatid ko, hindi pa high school nun. So, nag-high school ako doon, tapos, pero malayo yun, no? From Santa Mesa Heights, I would travel to E. Rodriguez Avenue sa Trinity High School. Layo, so, malayo na yun, no? Tapos, ang ginawa lang ng tatay ko doon, sinamahan lang ako mag-enroll. Tapos, ako na mag-isa nagbiyahe. So, talagang... Learning by doing. Oo. Yun lang ang ginawa niya. Talaga, yung matuto kang mabuhay. Parang gano'n. O yun ang matutong mabuhay. Ngayon po, sa parte ng high school, na nagsisimula yung nagkakaroon ka na ng paghanga sa ating mga kababaihan. Kasi po, sabi ni Pastora Mary Ann, pag ikaw ang namimili, may discount. Ngayon, ganun din sa high school mo. Meron ka ng hinahangaan. Alam ko. Siguro kasi pogi si Pastor talaga. Anong kabataan niya, no? Kasi bakas nang lumipas. Pastor, meron ka ba nagustuhan? Okay. Nung high school. Nung time na yun, alam na kasama mo yan. Hindi. Lumang buhay po. Hindi namin pagkukwentuhan yun eh. Hindi ako mahilig Lumang buhay po. Wala na po ito kapangyarihan. Pero nagkaroon ka ng crush. Yun na eh. Nung high school, first year, second year, sa Trinity High School ako. So naalala ko noon, nag-enjoy din ako. Nagsimula ako mag-enjoy, no?
Tapos yung yung crush ko noon, yung pinakamatalino sa klase namin. Oh. Yung ano siya ha, talagang she was very bright, pero she was a Muslim. Ah. Yun. Hindi siya maganda, matalino. Pero Meron Iba siya ang ibang kanyang pananampalataya. Iba yung pananampalataya Oo. niya. Pero gustong-gusto ko talaga siya nung time na yun. So, kasi tuwan-tuwa ako sa kanya. In fact, kaya lang hindi kami naging close kasi pag tinutukso kami, medyo parang umayaw tuloy ako. Yun. So, hindi kami naging partners kami sa ibang mga projects, pero hindi kami naging close talaga. Kasi nga naiilang din siya sa akin. Yun. Tapos, Hindi mo ba pinustro? Class mo nga eh. medyo first year, second year college ko yun. High school ko yun. Tapos, after ng second year high school, kasi during my high school days doon, sa high school namin na yun, daming mga away-away ng frat. May mga frat wars kami doon sa loob ng eskwelahan. So sabi siguro na isip ng magulang ko, ililipat namin ito. So nilipat ako. Pero yung nilipatan naman sa akin, so talon na naman. Di ba? Pero umayag ka andun yung class mo. Naiwan ko nga yung naiwan. Tapos, pero yung na yun, yung babae na yun, meron kami telepono noon noong time na yun. Mayaman si Tapos, Pastor, telepono. Parang siya, parang, uso pa yung telepono dati, yung malalaki. Yung malalaki, Yun, yung parang Rotator. So, yun, tinatawagan ko siya, pero parang ang hirap yatang makontak kasi yung isang best friend niya ang sumasagot sa akin. Yun, so hindi kami talaga naging close. So, Pastor, gumanda na yung buhay mo. Anong 19 yan? Meron kayong telepono? Hindi naman. Nagkaroon ka ng telepono noong that time. Mayaman. Yayaman ka na, walang ganun eh. Hindi parang hindi ata sa mayaman lang yan. Lahat nagkaroon na ng telepono noong time na yun. 90s na ba? 80s. Mga 80s. Mga 80s noong time na yun. 80s. Oo. Lahat may telephone. Yun. So, pero minsan niloloko pa. Ginagamit yung kinakasangkapan ko yung kasama namin sa bahay. Yung isang kasama, galing sa probinsya namin. So parang andun siya sa bahay pero hindi siya katulong, kaya lang tumutulong siya sa bahay. Sabi ko, pag tumawag sa akin, sagutin mo. Sabihin mo, sino po sila? Wala po dito si Richie eh. Sabi, lumayan mo. Sabi, wala po dito. Yung parang nagpapalabas kami na parang amo ako tapos siya yung katulong. So, hindi talaga, parang naging laro-laro lang ang tuloy sa akin. Laro lang. So, Yung time wala ka po talagang naging seryoso na Hindi naging seryoso. karelasyon ng high school. Oh, pero doon sa namin, doon sa street namin, meron kaming barkada na mas matanda rin sa akin, no? Mas matanda siya sa akin. Tapos tinutuksuhan kami. Naging close kami, pero hindi naging kami. Ano ba yan, Pastor? Wala kang kwentang kausap. Walang love life. Kasi namin, ako nasa isip ko noon, laro-laro pa rin talaga. Yung ganun. Ilan taong ka niyan? High school. Second 40, year, third year. 15? Inosente Hindi ko si maalala. Pastor. Inosente. Inosente siya pagdating sa ganyan. Nagagalit yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, ano ba yan? Bakit parang close kayo? Sinasaraduhan ako ng pinto. Kasi matutulog na. Bakit hindi ka pa umuwi dito? Kasi andun ako sa bahay bahay nila. Katapat lang ng bahay namin eh. Nagagalit yung nanay ko. Bakit wala ka pa? Aba, sinasaraduhan ako. Katuwa ko ng katok. Mama, hindi ako pinapapasok. Kasi gabi na daw. Sabi ni Yolanda Hill, dapat po, Pastor, niligawan nyo para may tagagawa kayo ng assignment. Diba? Meron kayong mauutusan. Back up yun. Hello kay Sister Dig na pinili ng London. Hello sis. Thank you for watching. Kasama ko yan. Sino? Kasi taga London eh. Dito, London. Wow. Ibig sabihin, wala talaga siyang niligawan, bro. Wala. Puro mga lang, MU. Walang on. Mga MU. Walang on. Puro off. Off lotion. Ayan. Mga MU, mga matampuhin. Mabait kasi dahil panganay. Panganay. Ganun talaga ang panganay. At saka ang yung mga nanay panganay ko, medyo, masunurin. yung nanay ko yung dyan eh. Ayaw talaga niya na medyo pag-aaral muna. Pero masunurin ka talaga kasi pwede
hindi mo naman Oo, sunod. mabait Pwedeng talaga. hindi mo naman anuhin yung nanay mo eh. Siguro nga. Strict po ba ang nanay niyo? Ay, Disciplinarian. Iba rin yun. Yung tatay ko, mabait, pero pag may nagawang kasalanan, grabe yun, mamalo. Talagang, watak! Yung gano'n talaga. May sounds pa, no? Gano'n talaga. Yung tatay ko. Pero yung nanay ko, every now and then, palaw dito, palaw doon. Tapos mapagalitan nga, yung gano'n yung nanay ko. Sana hindi siya nanonood. Gano'n yung nanay ko. Tapos namamalo din yun. Namamalo din yun. Pero, Mapapanood ng nanay mo yan kasi replay eh. Pero may ano yun, may weight yun sa'yo ngayon. Kasi Meron di ba din. napabuti ka? O napabot. siguro nga po, yun. Pero isa sa mga naging effect din nun is, yun nga, parang introversy. Yung introvert nag-develop po sa inyo yung personality. pagiging introvert, Yun. So, kasi introvert napapanood na personality. introvert personality. Kailan po nag-develop? Kasi sabi nyo kanina, no, inaasar kayo, nagsimula sa pang-aasar, tapos nasundan ng, nag-graduate ka ng hirap ka, at yung iba sabi yung ano nga tawag niya, yung pasang-awa. Yung parang di ba sa salita natin pag hang on, ibig sabihin pasang-awa. So, parang nagpatong-patong hanggang tapos hindi ka hindi mo ma-express ang sarili mo. Hanggang sa na-develop siya into insecurities. Insecurities, naging introvert, yun. Parang, Tapos going to introvert. Hanggang gaano po yung extent ng pagiging introvert ninyo? doon sa high school, hindi masyadong obvious. Kasi, di ba, pag nilagay ka na sa isang classroom, kailangan makihalubilo ka sa classmates mo eh. Correct. Pero makikita naman yung talagang ayaw mo masyado. So, pero nung high school kasi, first year, second year high school ko, forced to good ka na makipag-relate sa kanila kasi may mga projects, may groupings. Yes. So, parang hindi halata na ikaw ay introvert, no? So, after first year, second year ko sa Trinity, nilipat naman ako doon sa Union High School. Kahit hanggang doon pa rin parang forced to good ka na makihalubilo sa mga classmates mo because of projects, groupings, gano'n. So, doon sa Union High School, na ang layo din from Santa Mesa Heights to E. Rodriguez, tapos ngayon naman from Santa Mesa Heights to Taft Avenue naman, yun yung biyahe ko during my third and fourth year high schools, no? Pero, dito sa high school life ko, hindi na ako nangungulilat. Kasi maganda yung naging, biro mo, 1 year lang ako doon sa mga madre, pero maganda pa rin yung naging resulta sa akin. Yung ganun. Parang komportable ka na doon. Gusto mo na yung lugar. Oo. Yung parang na-develop sa akin yung style, yung standard ng pag-aaral. Yun. Yung Parang na-adapt na Parang niya. nag-mature ka. Parang mentally. late ka lang na nag-mature, siguro. mentally. Kaya hindi ka makaka-catch up, hindi mo, kasi meron Kasi pong patalon-talon. Oo. Nung alam na niyang tatalon, Saka hindi po, ang Inadapt na normal niya. po talaga sa mga lalaki, ang inyo po talagang, yung maturity ninyo, Mas ay later. mas late kesa sa maturity ng mga babae. That's right. Kaya tingnan mo, high school pa lang, hindi pa niya, Hindi yung serious hindi mo katulad. yung ko kasi, Ikaw, survivor. Survivor. Survivor talaga eh. ako, Buti na lang, hindi kayo naging mag-classmate ni Kung hindi, ni Samuel. mag-develop ka agad. Naku, kung hindi, magkakatotoo yung sinasabi ni Pastora Mary Ann de Jose na paddle ang gagamitin Palo. sa'yo. Amen. Yeah. Ngayon po, Pastor, dito tayo na sa college. Tayo tumatakbo ang oras. Oo nga, no? Magka-college tayo, ito po ay, ano ang na-experience mo na? Siguro seryoso ka sa buhay. At kayo mo ba'y nag-settle na ba sa isang lugar? At hindi na kayo patalon-talon. Ano po naging Wala pa rin po. experience Kasi niya? pagka-graduate ko ng high school, maganda yung nag-experience ko doon sa Union High School. Pero kasi yun, Christian school na yun eh. Siguro doon sila, kaya nag-decide sila, nandun ako ilagay. Pero hindi pa rin po natapos yung pagtalon namin. Kasi nung college na, lumipat na kami ng bahay. Yung time na yun kasi, yung tatay ko wala siyang permanent na trabaho. So, dahil short time lang yung mga trabaho niya sa isang kumpanya. So,
ang hirap pag to make both ends meet ba. So, napaalis kami doon sa bahay namin sa Santa Mesa Heights. Punta kami sa sa iba naman. Sa Project 4 kami napunta ngayon. Ang layo na ngayon. Ang layo na tinatalunan talaga eh. Grabe talaga. So, yung college time na yun, during those times na I was in college, yung lipat namin ng bahay noon, naka-8 beses kami lumipat ng bahay. Ooh, 8 beses. So imagine so galing sa Santa Mesa Heights, lumipat kami ng Project 4. Tapos doon ako nagsimulang mag-college. Bago pa yun, hinabol ko yung pagka-graduate ko ng high school, hinabol ko pa yung UPCAT, yung sa UP. Kasi yung mga pinsan ko, puro mga UPCAT, yung mga UP yun eh. Kaso hindi ako, dahil din sa financial constraints, hindi rin ako nakaabot. So, talagang nawala ng opportunity. Yun. Pumunta pa ako ng UP, nagtanong pa ako, nag-inquire, etc. Kaya sabi nila, tapos na po yung deadline eh. So, hindi na ako nakapasok. Dapat mag-upcut ka. So, pero nakatapos naman kayo ng college, Pastor. Nakatapos ako. Nung lumipat kami ng Project 4, doon na lang ako nila pinasok sa NCBA, yung National College of Business and Arts. Kasi yung malapit sa Magandang eskwelahan po yun. Maganda po, NCBA. maganda naman in terms of yung kanyang course talaga. Kasi Commerce business yan, talaga siya. business course. Oo. Natapos niyo po doon. Actually, hindi nga eh. Parang yung tatay ko, yun ang gusto niyang... Ako, gusto ko architecture sa UP. Pero tatay ko, parang gusto niyang... Parang nasa isip niya pag commercein mo yan. Kasi ang gusto niya maging negosyante. Siya, personally, gusto niya maging negosyante. So parang I think na-frustrate siya doon. So ang ginawa niya, sa akin niya na lang sinubukan na mangyari yun. So, NCBA. Pero sa NCBA, 1 taon lang ako doon. Lipat ulit? Lipat ulit. Saan naman po? Sa PSPA naman. Doon sa tabi. Magkatabi na. Ano pong reason? So, yung gano'n na klaseng buhay. Teka na, baka marami ka namang kaso. Ayaw mo lang sabihin. Ang maganda doon, imagine doon sa NCBA, sumali ako sa Student Catholic Action, Sumali ako doon. So, naging kaibigan ko yung mga tao ron. Tapos, naging project namin, dinala namin yung Contodo Pakulo. Hindi ko alam kung naabutan niyo pa yung Contodo Pakulo. Isang program, noon time, TV show yun, na andun si Tito Vic and Joey. Naabutan mo ba yun, Maria? Hindi. Hindi na. Pero yun wala pang Itbulaga noon. Ang meron noon, Contodo Pakulo. So, dinala namin yun dun sa school namin. And naging successful yun. Yun. So, pero yun nga ko lang, after that year in college, lipat na naman ako. I guess, ang problema naman dito, yung standard. So, parang sinasabi ng magulang ko na lipat ka doon sa mas maganda yung standard. So, nilipat ako doon sa school na mas malapit. Pero, mura din. Wow. Hindi ganun ka. Teka muna, Pastor. Mahina ang standard. Sino ba nag-aaral? Paano nila nalalaman? Hindi ko rin alam eh. Kasi paano kayo lilipat? Mahina na, hindi ikaw nag-aaral ako. Hindi. Ano yun eh? Parang una, protection. Overprotective. Kasi magulo dyan. Ngayon naman, ibig sabihin talaga, sabi ni Ate Rose nga, di ba? Kaya ako, kung anong gusto kunin na course ng mga anak ko, di ko kinokontra. Kasi nga sila yung mag-aaral. Di ba? Pero partly also because of financial Financial talaga. Bakit? Mas mahal ba ang NCBA kaysa sa PSBA? During that time, kasi bago lang yung PSBA doon eh. Parang, Ganun talaga. Alam mo ba kung ano reason kung ba't ka inalis? Ngayon, sabi ni Pastora Marian, chicks. Chicks. Baka naman may ninalit. Ilipat mo na ako kasi. Pastor, hindi mo ba nasubukang hindi mo ba nasubukang mag-self-supporting? During my first year, hindi pa. Nung high school ata, hindi ko na maalala, pero there was a time in our lives na yung nanay ko gumagawa ng pagkain tapos binibenta namin. So, nung elementary ako, naging experience ko yun, na yung nanay ko nagluluto-luto tapos binibenta namin dun sa elementary school na pinasukan namin, yung public school doon. Pero hindi ko na maalala yung ibang time, pero ginagawa niya rin yun eh. To make ends meet, nagluluto rin siya, binibenta namin. Yun. Pero ako personally, wala talaga akong, during that time, wala pa akong
Wala pa akong sikap, sariling sikap. Walang sariling sikap. So, sabihin Nakadepende talaga sa magulang. Nakadepende ka sa magulang. Pastor, ang tanong ko, syempre sabi mo, hindi ka nakapag-college, hindi mo na ano Natapos. talaga yung course mo. Tapos palipat-lipat ng tirahan, palipat-lipat ng school. Paano ka dumating sa point na na-encounter ang isang taong palipat-lipat, patalon-talon? Paano mo na-encounter ang Panginoon? So, after NCBA, nilipat ako doon sa PSBA. So, lumipat naman ako. I think parang partly because of also my desire na meron pa ibang eskwelahan, pumunta, na pwede akong lipatan. So, lumipat ako sa PSBA. And I guess it was also God who led me there. Kasi doon sa PSBA, doon ko talaga nakilala ang Panginoon. Doon niya ako in-encounter ni Lord. Kasi lumaki kami na religious, no? Pero ang alam ko lang magsimba, alam ko lang Sunday school, alam ko lang yung mga bagay na yun. Pero hindi talaga seriously in my heart. Pero doon sa PSBA, there were people there who God brought to my excuse me. God brought to my life na na naka-influence sa akin. Isa na doon yung merong parang involved siya sa Campus Crusade. Tapos yung isa unang-una ROTC to. ROTC lalaki, siya, disciple siya ng Navigators. Yan. Tapos, merong ROTC kami, Sunday yun eh, Sunday. Nagpahinga kami sa, doon sa tabi ng building. So, tapos, katabi ko siya, tapos kumakanta siya ng, yung Jesus, alam niyo ba yung Jesus? Naglalaro sa hangin ng buhay Sample ko. po. May ubo eh. May ubo eh. So, yung naglalaro sa hangin ng buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Yung kanta na yun. So, during that time na he was singing, hindi naman siya singer, pero parang yung kanta tsaka yung melody, tumama talaga sa akin. Na during that time, napaiyak ako. And I think, nakita niya yun. So, in-approach niya ako. Tapos, nagsimula na siyang mag-share. So, naging magkaibigan kami. Ngayon, pastor na yun sa isang simbahan. So, siya yung nagsimulang sa akin, mag-disciple sa akin. Tapos, pinakilala niya ako doon sa iba. Pero iba, hindi Navigators, Campus Crusade naman. So, yung isang babae naman doon, siniran din ako. Yung tinatawag nila na 4 Spiritual Laws. Yung booklet na yun. So, siniran din ako. So, pero sabi ko, alam ko na yan. Although doon sa lalaki, hindi ako masyadong, parang hindi niya ako siniran talaga na mag-pray. But yung babae, siniran niya ako na mag-pray, pero sabi ko, alam ko na yan. So, pero magkaibigan kami, tapos sinasama-sama niya ako doon sa mga fellowship nila. Pero there was a time talaga na meron kaming, in-invite nila ako sa Leadership Training Institute. Nagdala na kasi siya ng mga missionaries ng Campus Crusade doon sa school namin. At inintroduce niya ako doon. At yung mga tao na yon, meron isa doon na nag-disciple sa akin. Pero hindi pa yung personal acceptance of the Lord Jesus Christ. So dinala ako doon sa marami kami noon na nagkaroon ng Leadership Training Institute sa may UP Los Baños. And during one of the nights, doon ako because of the testimony of yung isang company yung isang grupo, yung Ballet Philippines, na ang tingin ko sa kanila ay mga showbiz people, na mga maduduming mga tao. Pero nag-testimony sila na ito sila, na they came to know about the Lord Jesus Christ and they received the Lord Jesus Christ into their lives. So sabi ko, kung sila, ganun sila, ba't hindi ako? Yung ganun. So during that night, I prayed and asked Jesus to come into my life. October 1983 yun. So doon talaga yung nag-i-encounter ni Jesus sa akin. Yung time na yun. Kaya pala. Patalon-talon, pero nahuli ni Dumating din. Nahuli. Doon sa time na yun. Kaya kahit talaga anong talon mo, kapag panahon mo na, season mo na makilala ang Panginoon, wala ka talagang kawala sa Lord. Yun. Di ba? And during that those college years, na andun sila, na-train din nila ako na pumunta sa harap ng tao magsalita.
Wow. That's why hindi na ako yung nabawasan na yung pagiging introvert ko. Yun. Actually, malaking bawas. Kasi tinuruan nila ako paano magsalita sa harap. And ang unang binigyan ng trabaho sa akin, pag-i-MC eh. Wow. So, doon ako natuto magsimula. Paano humarap sa tao na yung, siyempre, alisin mo ng inhibitions mo and learn to face the people. Amen. So, So ngayon, Pastor, nung ikaw ay naturuan at nasanay ka na paano naman po pumasok sa buhay nyo, kasi po sabi ni Pastora Marian at Pastora Agnes, kayo po daw ay artista. Yes, artista po. Paano po yan? long after. Paki-explain po yan. Mahaba na yung lumipas na panahon. No? From college, gumraduate ako, naging missionary ako ng Campus Crusade. Pagka-graduate, pagka-missionary ko, inassign ako sa kung saan-saan. At isa sa na-assignan sa akin, yung Artist in Touch, yung ministry ng Campus Crusade sa mga artista. Pero hindi Artist pa ron. in touch. Oo. Pero hindi pa ron. Although, doon nakilala, napunta ako sa Word for the World. Okay, Kasi alam ko yan. naghahanap kami ng mga artista na i-disciple. So, isa sa mga nakilala namin doon, yung isang artista na meron siyang talent company. No? Yung si Odi Himora. And yun, kasama din yun, si Carlo Orosa, hindi ko alam kung nabutan yun. Rosa, Isang it singer. seems familiar. Yun. So, isa sa mga rin na yung parang dinala ni Lord sa life ko para ma-disciple ko rin one way or another. And because of them, parang na-expose ako doon sa world of talents, yung mga commercials, yung mga telenovelas. So, there was a time na kasi tapos na ako doon sa sa yung ministry na yon. Napunta naman ako sa ibang ministry, sa young professionals. Nag-design ako sa Campus Crusade, napunta ako sa Word for the World, nag-full-time ako sa Word for the World. And because of that, na-expose din ako doon sa style nila. No? Kasi parang nakilala ko yung mga iba pang artista roon and sinama nila ako sa kanilang community. Wow. And because of that, na-expose ako, yung exposure ko sa mga ganong klaseng yung world. No? And one of nung time na yun din, nag-asawa na ako. Nakilala ko yung asawa ko doon sa Word for the World. And kaibigan niya rin tong mga to. At nung... What a connection, no? Yun. Doon ko siya nakilala. Tapos, inintroduce niya ako sa ganong klaseng community. And during the time na nag-asawa na ako, yung pastor ko, nung time na yun, kasi lumipat na kami ng church. Sumama kami doon sa pastor namin na nagtayo ng church din. Hindi na Word for the World. Hindi na Word for the World kasi nag-church plant na yung isang pastor ng Word for the World doon sa ibang side naman. Okay. Ng Tigas. So, sumama kami sa kanya and mag-asawa kami noon. Yung pastor ko na yun, sabi sa akin, mag-aral ka sa seminary. Wala akong trabaho noon. I was an elder in the church. Tapos na yung business namin. Nag-business kami mag-asawa. Pero ang hirap nung time na yun kasi construction, yung time na yun, medyo bumaba yung construction eh. So, tapos sabi ng pastor ko, mag-aral ka sa seminary. So, nag-aral ako, pero sabi na yung kasama namin na may-ari ng talent company, sabi sa akin, Extra. Ang tawag nila doon? Artista. Mag-audition ka. So, nag-audition ako. Tapos, nagustuhan naman nila audition. So, sinabak ako sa telenovela. At ang unang-unang sabak ko nga, ang ka-eksena ko si Christopher De Leon at saka si Alice Dixon. So, doon na nagsimula yon. Yung aking mga, mahaba-haba din yung part ko doon. At saka may speaking lines din ako doon. Kaya lang, dahil hindi naman ako kilala, so yung hindi katulad sa kanila na malalaki yung talent fee. Sa akin talaga, yung pang-extra lang na talent. Extra lang. O, ikakabuhay lang namin sa araw-araw. Wala akong trabaho eh. Saka hindi mo rin sineryoso po ang pag-aartista. Hindi rin talaga. Hindi. Pero yun nga, nakilala ko sila. Tapos, May nasyaran ka po sa mga artista. during that time, ang sinubukan kong gawin yata ay dalhin sila, introduce sa kanila yung ministry ng church. Pero hindi successful kasi may mga sarili na silang parang
Mga communities, churches, eh. communities. Oo. Although, sila Tirso Cruz, sila Mark Hill, yun, mga nakilala ko rin yun. And nung time na nakilala ko sila, nagsisimula na silang sumama sa mga Christian communities. Yun. So, parang hindi na mismo siniran or not anymore discipling them, but being with them already. Yun yung ministry na gano'n. Parang sila na yung group of friends mo na believers din. Yes. Na nagpapalakasan kayo sa isa't Yes. isa. Pero nung time kasi na yun, talagang nag-aaral na rin ako sa seminary noon. So, hindi ko na rin maasikaso. So, yun po ang natapos ninyo talaga, yung sa seminary. No, yung college ko Pastor. naman, nag-graduate ako, pero hindi ako nakapag-march. Doon na ako huminto ng kakatalon sa PSBA Quezon City. Nakatapos kayo. Nakatapos ako doon. Pero hindi lang nag-march. Pero may diploma na kayo. Meron naman akong diploma. Hindi lang nag-march. Wala kasi, meron kasing, bayad yung graduation eh. May bayad yung graduation, may bayad yung diploma, may bayad lahat eh. May toga. Wala akong pera. So, actually, nung graduation ko, tumulong pa yung campus crusade sa akin, yung mga missionaries doon sa school namin. Tumulong sila na magbayad doon sa last payment ko para makapag-finals ako, final exam. So, tumulong sila. Naka-graduate ako, pero hindi ako nakapag-march kasi wala akong pambayad ng toga, ng graduation, etc. Yun yung aking, Pero binigyan ka pa rin nila ng diploma. binigyan pa rin. Alam mo, ang maganda dito sa graduation, Favor ni Lord. favor ni Lord. Saan talaga ako nag-march? Doon sa church. Yung time na yun, na nasa college ako, yung isang church na inatinan ko, tinawag kami lahat nag-graduate. At doon sa church na yun, in-honor lahat ng mga graduate, nagpin ng mga dito. Wow. So, ay andun yung tatay at nanay ko, kasama ko sila sa church na yun. So, yun yung time na nakamarch ako for graduation. Kaya nung habang sa church, hindi sa PICC. Lord. Kaya nung time na yun, habang nagpipin yung nanay ko ng ribbon dito, iyak siya ng iyak. Kasi nakagraduate na yung panganay niya. Amen. Yun. So, yung grace ni God, napahinto na rin yung pagtalon ko sa eskwelahan. Kasi po, kaya ka po huminto ng kakatalo, nagsimula ka pong maglingkod. Yun. At nagsimula ka na yung hindi ka makontain. Diba? Kanina ko kwento mo ang dating hindi nagsasalita, nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita, ma-share yung gospel. Totoo yung sinasabi sa 2 Timothy Yes. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi dyan, the Spirit God gave us does not make us afraid. His Spirit is a source of power and love and self-control. Yes, correct. Diba? Ang sabi niya, so don't be ashamed to tell people about our Lord Jesus. And don't be ashamed of me. I am in prison for the Lord. Si Paul ito. But suffer with me for the good news. God gave us the strength to do that. Suffer with me for the good news. Nakita niyo po, no? Totoo yung suffer with me for the good news. Bakit? Tingnan niyo yung favor ni Lord. Di ba? Though hindi siya nakaakyat, si Pastor di nakaakyat sa stage. Pero hindi pumayag ang Diyos na hindi siya ma-recognize ng tao. Di ba? Kaya yung sinasabing, kapag ikaw talaga natutunan mo magtiis para sa Panginoon, di ba? Sa araw, isasama kang sa parada ng aking tagumpay. Ikaw talaga itataas ng Diyos. Yun ang dinasabi ni Isaiah 1:9. Have I not commanded you? Do not fear, For I am nor discouraged, nor dismayed, for I am the Lord, will be with you wherever you go. Diba? Kasi po, ang fear is been cited in the Bible 400. More than the year round. 365 days. Oo. Yes. Kasi talagang Grabe ang matatakot. kwento. Do not fear. Pero syempre gusto po muna nating i-recognize at i-acknowledge si Pastor Joselito Ribadulia. Ayan. Nandyan din po siya. At si Sister Lichi Bakira ng Malaysia. They are watching din po. Ayan. So, nakatapos, huminto sa pagiging
Sa pagtalon. Huminto sa pagtalon. So, kaya po siguro sinabi ninyo. Tapos nakilala nyo ang inyong pinakamagandang may church, bahay. ha? Sa church. Sa church. Ang galing. Di The word po for the ba? Believer na po kayo. Yung time na yun. Amen. Kailan po kayo ikinasal? April 1999. April 10, 1999. 1999. Sabi ni Pastora Mary Ann kanina, age reveal. 1999. Ilan po ang inyong naging anak? Ang supposed to be, 4 sila. Kaya lang, because of, I think, may age, age concerns, no? Yung pangatlo lang yung nabuhay. Yun. So, yung una, yung pangalawa, yung pang-4, hindi nagtuloy. Oh. So, isa lang talaga sa ngayon. Kasi ilang taon po kayo nung mag-asawa kayo? Ako, 33 ako, tapos siya Nasa 30s 39. 30 Oh, nasa 30s na. Di po ba, no? Dahil sa kakatalon-talon, di na malayan yung edad. Di ba? 30s nang nakapag-asawa. Pero hindi pa rin ako naniniwala na yun talaga yung perfect season ng Diyos. Yes, amen. Yan talaga yung ano niya sa inyo, na magkakilala kayo. Diba? At ang maganda doon, na-encounter mo muna ang Panginoon. Correct. Ikaw po ba, Pastor, yung mga pinagdaanan mo yun, naniniwala ka po ba na in-orchestrate talaga ng Diyos yun para yung purpose na inilagay niya sa iyo ay ma-fulfill niya? Yes. Yung sinabi niya na, excuse me, yung sinabihan niya si Jeremiah na, actually sinabi niya sa Ephesians na before the creation of the world, I already planned for your life. Diba? Yeah. So actually tayo, we are immortals eh. No, ang souls natin, we are immortals. So ever since before the creation of time, andyan na tayo eh. God created us. So yung sinabi niya kay Jeremiah na I will be sending you. So before the foundation of the world, I formed you, I knew you. So yung meron siyang relationship with God. So may plano talaga si Lord. Whatever happens to you on earth, it's part of God orchestrating your life to reach a point na magiging glorifying sa Kanya ang buhay mo. So, pag meron po kayong nararanasan na parang ba't ganito, no? Iba, parang hirap ng buhay ko, iba-iba ng situation, just go with it. No, yung parang, Tuloy lang. believe mo lang si Lord na maganda yung nangyayari sa'yo. Kasi learning process pa din yun. Learning process. Yun. And the end of it will be glorious for God and also for you. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Mary Andy Jose, hindi naman daw halata, Pastor. Mukhang yayamanin ka naman daw. Di ba? Hindi mukhang meron kang financial constraint. Di ba? Kaya nga po, financial constraint. Di ba? Shally ang dating. Parating. Yan. Actually, sisimplihan mo yung financial constraints. Sa mayaman kasi, financial constraints. Sa mahirap, utang. Marami kang utang. Utang. Oo, yes. Sa atin. So, pinaganda lang yung term, di ba? Para hindi naman halata po. Hindi taga London. Pastor, sa ngayon po ay ano na po ang inyong ministry? Ano na po ang, sabi nga, how far have you gone Well, in ministry? after that time, no, yung pagkatapos ko matapos mag-aral sa seminary, yung aking pastor, pinadala ko dito sa Parañaque. Kasi meron daw church na naghahanap. And that was 20 years ago. Yun. So, hanggang ngayon, ay doon pa rin ako sa church na yan. And I'm still pastoring a church a small church in Parañaque here in BF. And, okay naman siya. I mean, ang ministry ko ngayon not only revolves around the church, but even extends to the City Hall. Tapos yung aming district dito sa Metro Manila South, yung mga iba-ibang simbahan, magkakasama kami. So ito yung ministries na involved ako ngayon. And eventually, I would also like to be involved sa business world, ministering sa business world ng Parañaque, and who knows, maybe the whole Philippines and even the world. Yung ganun. So yun po ang ministry na andyan kami ngayon. Layo na. Yeah. At nakita ko po, Pastor, sa kwento nyo, being an introvert,
now kayo ay nagagamit ng pagiging MC. So it means the introvert character niyo po ay wala na. Yeah. Nawala na Nag-breakthrough talaga. po. Yeah. Oo nga. Nakalabas ka na po sa shell. Shell. mo. Yeah. Tama. Hindi na palaka. The breaking is from inside going to out. Di ba? Yes. Kasi when you break from inside, strong po yan. Yes. Tama. Correct. Doon ka hinubog ng Panginoon. Ayan. So, bilang, may tanong ka pa ba? Hindi na palaka ngayon. Buhaya na siya. Pastor! Ayoko why na hahaba. Yun po yung tanong ko kay Pastor Brother Sami. Yung, why frog to prince? Oo. Okay. So, yun nga. From being a person na nagtatago lang. Kasi nung college ako, andun lang ako sa likod ng school building namin. Kasama ko doon yung mga insekto, yung mga cobra. Ano lang, mag-isa lang ako doon. Talagang cobra. May cobra doon maliit. Kaya pag... Yung sa science, Hindi, talagang mga Wild. Mga wild na cobra. Saan po yan? Sa likod Sa daw ng PSB, school. Quezon City. Oh, talaga? Meron talaga mga iba-ibang klaseng hayop doon. Kasi bago lang yung school eh. Marami pang puno. So may mga iba-ibang hayop. So from being there, alone by myself, yung enjoying time with myself, parang I, me, mine, to a person na God is using in front of people. So parang nakita ko na yung realizations din na si Lord naman ang nasa harap ng mga tao, hindi naman ikaw eh. So you don't have to be embarrassed about yourself because whoever God made you to be is glorifying to Him. So face the people with the picture of Christ in front of you, not you yourself. Although God will honor who you are, pero show the Christ who is in you. So yung realization na yun what people will say will not really matter, but what God will say as I obey Him is what really matters. Diba? So, yung hindi na, huwag ka na mahiya kasi ang lakas ng power ni Lord sa buhay mo Yung gano'n. So, pakita mo yun. Pakita mo. So, hindi ka na palaka. Ikaw ay nasa trono because ang tawag naman niya sa atin, di ba? Frontliner ka na. Oo. Ano ba yung sinabi na ang tawag sa atin ay mga rulers, no? You will judge the world. The prince and princess. Yun. Diba? So, hindi ka na somebody na kailangan magtago o nahiya, nagtatago, but somebody whom sabi ni Lord, I will present you to the world. Sabi ni Jeremiah, I will send you to speak on my behalf. Wow. So imagine. Yeah. Just like Moses. Si Moses, di ba? Nahiya, uutal-utal Parang feeling ko dati nga nun. Parang Moses din, uutal-utal Si Paul, hindi naman talaga siya good speaker Good writer si Paul. So, pero, hindi siya nahiya. Di ba? Na pumunta pa rin sa mga tao, magsalita pa rin kahit na ganun klase siya. Isa sa mga gusto kong pagdating ng panahon, makilala niya ang Panginoon fully, ay si Elon Musk. Bakit po si Elon Musk? Kasi si Elon Musk, pag nagsalita yun, utal-utal din yan Pansinin ninyo. But one of the richest. He is the man. richest right now. Right now? Oo. So, pag fully nakilala niya ang Panginoon, naku, ang gandang challenge doon. Because he will be speaking for the king, for the richest man of, or the richest person in the universe, na si Lord. Amen. So, imagine. Noon. Wow, grabe. From frog to prince, hindi ka na an object or an instrument for fear. Yes. You're Diba? Yes. You're An instrument for life. Yes. Yeah. Ayan You're na. not the tail. Hindi You're ka, now the head. Yeah. Hindi ka ginawa na panakot tulad ng ginawa sa Exodus. Na panakot para yung paraon ay magbago ng isip. Ngayon talaga, ikaw mismo, buhay mo pa lang. Di ba? Magdadala ng pagbabago. Amen. Diba? Buhay mo pa lang, magdadala na ng pagbabago sa sino mang makakadaupang palad mo. Amen. Diba? Hallelujah. Yun yung yun yung prince, di ba? Iba yung inilagay sa atin ng Panginoon. Amen. Pastor, Yes. may i-share ka po ba from your testimony? Ano po yung nais mong i-share sa ating Ang dati kong pinanghahawakan yung hindi mo na kailangan mahiya kasi binago ka ni Lord, no? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, you are no longer you, but if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, new things have come. Pero parang sa ngayon, kasi
pwede namang magbago yung iyong life verse eh. So ngayon, isa pa sa pinanghahawakan ko yung sinabi sa Galatians 2:20 na I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. So, it's not me. Amen. It's already the Lord Jesus Christ who is speaking in front of me. He's just using me as an instrument, but He is the one, no, that I will be presenting to people. And He is in front of me, speaking to those that He wants to encounter. No? So, isabihin, hindi nyo na kailangan, kung kayo po ay nakakaramdam na I am a nobody, no? Huwag kayong mag-alala. Kasi if you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, it's no longer you. That's the issue. It's already the Lord Jesus Christ in you that you have to present to people. And when you present to people, the Lord Jesus Christ, mahihiya ka ba? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ipipresent mo sa mga tao, ikahihiya mo ba? So, it's not anymore you who is the concern, but the Lord Jesus Christ. So, when you face people and you present the Lord Jesus Christ to them, how do you face them? Meron ka pa rin bang yung embarrassment, shyness, or hindi, meron ka ng boses na nagsasabing, Jesus Christ is my Lord and Savior because He is the King of Kings and Lord of Lords. Diba? So, pag pipresent mo siya sa kanila, sa mga tao, paano mo ba sila haharapin? So you are no longer a frog that will always hide in the water, no, or anywhere, but you are a prince who is speaking to people, talking in front of people. And ang tawag na sa atin, kings and queens eh. In yung pelikula na ano ba yung ginawa ni yung movie na Narnia, yung Narnia. Yeah, the Narnia. Narnia, di ba? Ang tawag sa kanila ay mga kings and queens eh, mga rulers eh. So, actually, ako tawag ko lang sarili ko, parang, or maybe prince lang, no, doon sa testimony ko. But we are rulers. We are already destined to be rulers. So, bakit mo ikakahiya ang pagiging ruler? Di ba? God is the one who determined na ikaw ay ruler. So, ikakahiya mo ba yan? Amen. You are the signet ring. Sino ba yung signet ring? Ni Lord, si Zerubbabel. Andito ka sa singsing ng Panginoon. So, ang sarap nung ganun pong pananaw na hindi mo na ikakaya, hindi mo ikakaya sarili mo. Kasi tinatakan ka na ng Lord. At yung seal mo is, di ba, ang seal ng Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one who gives us the power, di ba, to speak in front of people. So, hindi na ikaw, it's no longer you, but Christ who lives in you. Amen. And that life, you live by faith in Jesus Christ. Hallelujah. So, yun po. Praise God. Thank you. Yeah. Amen. Galing, no? Let us have dominion. Yan Yes. talaga yung binigay sa atin ng sa Genesis. Kaya po yan, Naalala ko. mga kaabangers. Kaya po, tayo ay, the Lord Jesus Christ are commanding us to seek ye first. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Lahat ng kakulangan po natin, when the time that we seek the Lord, kagaya ni Pastor, na makilala niya, i-become the evangelist, i-become the MC. Kasi po, nawala na yung takot because Christ equipped him at nawala na yung kanyang introvert. It is because there is a training na nangyari, tinuruan siya magsalita. So yan po, it will be added unto you. Lahat ng negative sa buhay mo, lahat ng hindi mo kaya, katulad ni Moses, it will be added unto him na ikaw ang pinili. Walang iba. So seek the Lord Jesus Christ first. And then lahat ng kakulangan mo sa buhay mo, your character, the strength, your inner, na gagamitin ka ng Panginoon because you are the chosen. Amen. Wow. Hindi na siya ngayon tadpole. Hindi. Adult na siya. Di ba? That undergoes growth and change. Yun ang maganda. Di ba? May bago na siya ngayong Kaya, frog to prince. Huli pong mga nais niyo pong advice, a piece of advice that you want to leave with our kaabangers this afternoon. Okay.
simple lang naman, continue to grow your inner self in the guidance of the Lord Jesus Christ. No? So, paano gagawin yun? Be very intimate with the Word of God. Because being very intimate with the Word of God is growing the inner man in you into becoming Christ-like. So, yun po importante. So, kung ikaw ay sa pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat sa mundo, hindi ka yung appropriate, o parang kulang yung pagkatao mo, complete it in Christ. Kasi si Christ lang ang kaya mag-complete yan. Yun po. So, be very intimate with the Word. Amen. Amen. Kaya ang sabi sa Genesis 1, verse 31, God looked at everything He had made, and He saw that everything was very good. You know why everything was very good? Because there was the man. Diba? Ang presensya, ang tao na inilagay ng Diyos doon sa kanyang mga nilikha, that made everything very good in the sight of God. Diba? It was very good. Kaya sabi ni Brother Samuel, if you seek first the kingdom of God, actually, lahat naman ibinigay na ng Diyos. Kung makikita niyo po sa Genesis, everything was prepared for. Everything was given. Diba? Everything that will be needed by men was already given by God. Diba? Inuna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. At nang nililikha nga niya yun, nakita niyo diba? Sa pamamagitan lang ng salita. Yes. Let there be light, let there be fishes on the oceans, diba? Let there be plants, let there be trees, let there be stars and moon, diba? Parang lahat sinabi niya lang. Pero when it comes to man, meron talaga siyang personal touch sa tao, di ba? Na talagang inano niya yung tao, hinawakan niya mismo yung mud, yung putik, di ba? At hiningahan niya, di ba? Napaka-personal, and that made man very good in the sight of God. At sabi nga niya, likhain natin ang tao and let them have dominion, rule. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ka talaga nakadesenyo na patalon-talon. Ikaw talaga ay dinisenyo ng Diyos na ma-establish. Ma-establish ka. Ma-establish, at pag na-establish ka, di ba, you will rule over. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba, I now give you every plant on earth that produce grain and every tree that produce fruits. Di ba? Lahat ibinigay sa atin ng Diyos. Everything was provided for. Amen. Diba? Kaya wag nating titingnan na tayo ay ganito, na ako ay ganito, I am like frog, patalon-talon. No. Hindi kasi yan ang disenyo ng Diyos. Binigay kasi meron lang talagang, sabi nga, dumadaan ka lang sa proseso. Tulad ng nangyari po kay Pastor. Diba? Dumaan siya sa napakahabang proseso. Diba? But when he trusted the process, diba? After the process, there was blessings. After the process, he was established. Diba? Na-establish siya. Diba? At Diyos na rin ang nagpadala ng mga tao na kakailanganin niya para siya ma-establish. Diba? Kaya, from frog to prince, ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid? Pangit man ang kalagayan mo, magtiwala ka lang sa proseso niya. Yung sitwasyon mo na yan, pagkatiwalaan mo ang proseso ng Diyos at makikita mo at the end of your battle. Diba? Yeah. Meron talaga yung at the end of your battle, there is the blessings of God. There is the provisions of God. And there is God. Ayun. Amen po. Ayan, mga kahabangers, maraming salamat. Si Brother Samuel, may nais pa po bang sabihin? Just one more word of God to share. You can prepare the horses for battle, but the deliverance is from the Lord. Ayan. Yes. Dahil po, ang Panginoon, you will be equipped later on, and lahat ng kahinaan mo, He will be your source of strength. Amen. Amen. Yes. Amen. Salamat po. Thank you so much. May nais ka pa bubang sabihin, Pastor? Wala na po ba? Or okay, mayroon pa po? Wala na. Siguro wala na akong traces ng pagiging palaka. No?
Yeah. Prince na. Praise na. Yun. So, praise Your God. Highness. Salamat sa Panginoon, lahat talaga tayo ay, napakabuti talaga ng Panginoon sa Amen. atin. Tayo lang ay magtiwala, patuloy tayong maniwala at kumapit sa Kanya. Diba? Salamat po, Pastor. Maaari mo po bang ipag-pray ang ating mga kaabangers? Salamat po. Alright, sige po. Sige Tayo po. ay manalangin. Let's pray. Aming Diyos, salamat po sa hapon na ito. Patuloy po ang inyong paggabay sa amin. Yes. Sa mga bagay na narinig namin, napakalaki po ng learning namin dito sa mga Yes. narinig namin. And we know that itong mga bagay na ito is not just for us to hear, but for us to be really meditating on and applying in our lives. Kasi you want the best to happen in our lives. Meron ka nang ginawa sa mga buhay namin when you came into our lives to be our Lord and Savior. Nagsimula na kayo po doon. And there is still so much that you want us to become, because yun ang promise nyo, no eye has seen, no ear has heard. And we know that these things will be glorifying to you most of all. And because of that testimony, people will really come to know you. So I pray for my brothers and sisters na nanonood po, na nakikinig, na yung seriousness of what you want to do in our lives, because you want us to represent you on this earth. No? Hindi yung nagtatago kami kung saan-saan, but really facing the people and speaking as royalties to everyone that you have chosen to be part of the kingdom. Yun po yung aking panalangin, na all of us will really come to that point na we talk as if we are your authorized representatives. Yes. Na we are royalties, we have the blood of Jesus Christ Amen. Yes, in amen. our lives. And matapang kami na makakapagsalita noon, because we are confident. We believe na Jesus Christ is in our lives. Yes, So, amen. when we face the people, hindi na po yung hihiya-hiya, hindi na po yung parang walang confidence, but somebody who is bringing the King of Kings and the Lord of Lords in our lives, in ourselves, in our testimonies. So I pray that this is a realization na lahat-lahat po kami will continue to grow in our spiritual lives, so that pagdating ng panahon, lahat ng mga kasalamuhan namin, makikita po nila na totoo nga ang Diyos, buhay nga ang Diyos sa buhay ng mga mananampalatayang ito. And we know na ang resulta nga naman po nito ay sila din ay mananampalataya sa inyo bilang mga anak ninyo ng mga pinili niyo. Salamat po, Panginoon, sa privilege na ito. Salamat na we can come to you because of the covering of the blood of Jesus Christ, because we are your children and you have gladly welcomed us. You loved us into your kingdom. Salamat po. We lift up all these things to you. Yes, Lord. Thank you for what you are doing in our lives. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Salamat po, Pastor Rich. Salamat mga kaabangers. Salamat po sa inyo pong pagsama sa amin ngayong hapon na to. And syempre, bukas po muli, magkita-kita po muli tayo dito lang sa Real Life, Real talk. Real Life Talk at Daily Life Sharing. Goodbye for now and see you again tomorrow. God bless everyone. Salamat po. God Thank bless. you.